Part 4. Sa tingin mo Night, magiging okay lang sila Ma'am Jung? Tanong ko habang nanunood kami. Of course. Sagot nito. Ang pinagkakatiwalaan kong tauhan ang kasama nila. They will be fine. Napatango na lang ako at napatingin sa wall clock. 3:00 na ng hapon. Night, bili tayong makakain. Ay ako dito. Gusto kong banana Q sir. Banana Q. Kumunot ang noo nito. Magluto ka na lang, let's buy banana na lang. Sige sir, gawa na din akong kamote Q. Tumayo ito. Okay, tara na. Tumayo na ako, kinuha niya muna ang susi ng sasakyan niya sa kwarto niya bago kami lumabas. Nax, ganda ng sasakyan ah. Pinalo ko ang sasakyan ni Night. Kagaya ba ito nung sa TV sir? Yung natatanggalan ng bubong. Ngumisi ito at tumango. Sumakay kami ng sasakyan niya, may pinindot itong kung ano, namangha ako nang mawala, ang bubong ng sasakyan niya. Sarap mong maging sugar daddy. Sabi ko dito, puro kakalokohan. Natatawang umiling ito at pinaandar ang sasakyan. Tinaas ko ang dalawang kamay ko at dinama ang simoy ng hangin. Naninigarilyo ako, okay lang ba sayo? Tanong nito. Oo naman. Kumuha ito ng isang stick at sinindihan, yawa, ang hot ni Night manigarilyo. Ilang minuto lang ay huminto kami sa isang grocery, bumaba kaming dalawa ni Sir ng sasakyan at pumasok sa loob. Night, doon tayo. Akmang tutulak ko ang pushcart pero inagaw niya ito. Ako na dyan. Ako na. Wala na akong nagawa, ako ang kumuha ng bibilhin namin at naglalagay sa cart na hawak niya. Kumuha ka pa ng pwede nating makain. Sabi nito, kahit ano. Tumango ito. Tama yan, dapat hindi ka maislan sa pagkain. Kumuha ako ng mga cookies at kung ano-anong mga pagkain na trip kong kainin. Nang matapos kami ay pumila kami sa counter, kaso, ang tagal namin kasi ang landi ng babaeng nag-aasikaso samin. Ang lantad mo miss. Masungit na sabi ko dito. Ang saplade mo. Natatawang sabi ni Night pero nirapan ko lang siya. Kilig naman itlog mo sa babae na yan. Kulit mo. Nang matapos magbayad ay bumalik na kami sa sasakyan. Tahimik lang kami hanggang sa makarating sa kondo niya. Kailangan mo ng tulong. Tanong ni Night at tumabi sakin. Hiwain mo yung kamote. Okay. Siya ang naghihiwa habang ako naman, ang nagluluto, ilang minuto lang ay natapos na kami. Dinala namin lahat ng kakainin namin sa sala, umupo kami doon at kumain habang nanunood. Kawawa naman yung babae. Nagpunas ako ng luha. Hindi niya deserve yan. Huwag kang umiyak. Natatawang sabi nito. Night, parang ako yung babae sa pinanood natin, walang pinag-aralan, isang katulong at isang mahirap lang. Nilingon ko siya. Tapos syempre ikaw yung lalaki, mayaman, matalino at gwapo, tapos yung pamilya mo yung tutol sa atin. Hinding-hindi ako magiging siya. Seryosong sagot nito. Dahil ako ipaglalaban kita at hinding-hindi sasaktan. Di mo sure. Hinampas ko siya sa balikat. Parang hindi tayo mag-amo, para tayong nagli-live-in na walang label. Ang mahalaga nagli-live-in tayo. Bawal yun, sabi ni mama dapat magkarelasyon kayo bago mag-live-in. Sabi ko dito. Kaya, mag-amo lang tayo, syempre ikaw yung katulong tapos ako yung amo. Kaya alipin, halikan mo ako. Ngumuso ako at tinuro ang labi ko. Natawa ito, pero hindi ko inaasahan ang susunod niyang gagawin. Hinalikan niya ako. Bakit mo tinuloy? Sinipa ko siya sa mukha pero tumawa lang siya. Joke lang. I don't accept joke, Maddie. Bawal yun. Nagpapapadyak ako sa inis. Sabi ni mama bawal akong magpahalik kapag hindi ko karelasyon, unang halik ko pa yon. Magnanakaw ka sir. Magkarelasyon na tayo ngayon. Pinagsiklap niya ang mga kamay namin. Tapos nagli-live-in na tayo. Pwede naman pero, tinulak ko siya. Masyadong mabilis, dapat manligaw ka muna, dahil pangarap ko yun, dalagang Pilipina ako kahit malandi ako. Paanong panliligaw ba ang gusto mo? Tanong nito. Aakyat ka ng nyog, magpuputol ka ng kahoy, mag-iigib-ligaw-ligaw pa. Pinagsiklap ko ang mga kamay namin. Pero Night, may bayad ito ah. Kahit magkarelasyon tayo dapat may sweldo pa rin ako. No problem with that. Sumeryoso ang mukha nito. Ang akin lang, akin ka na, bawal kang makipag-usap sa ibang lalaki, lahat ng alis mo ay dapat alam ko. Iyong-iyo ako Night, pati pempem ko. Of course.
Tumaas ang sulok ng labi nito. Pero syempre, dapat akin ka lang din, bawal kang kumuntot ng iba, kagaya ng gawain mo dati, kapag nahuli kita kailangan putulin ang titi mo. Nasa po ito sa alaga niya na ikinatawa ko. You're so unbelievable. Kinurot nito ang ilong ko. Kumain ka na lang ulit. Yes Daddy Knight. Umakbay ito sakin, sinandal ko naman ang ulo ko sa dibdib niya. Simpleng kalandian ko, tinutuon ng boss ko. Goodbye Pempem tayo mga Mars. Wag na kaya ako sumama. Sabi ko dito, gusto niya ako isama sa opisina niya, tapos ang suot ko, pajama at t-shirt niya. Mukha akong katulong talaga. Why not? Kumunot ang noo nito, tuturuan kita sa office ko. Tingnan mo itsura ko, mukha akong katulong talaga kahit totoo naman, hindi tayo mukhang magkarelasyon. Nakangiwing sabi ko dito. And, tumaas ang isang kilay nito. Maganda ka Maddie, let's go. Wala na akong nagawa ng hilahin ako nito palabas ng kondo. Napasimangot na lang ako hanggang sa makasakay kami ng sasakyan. Sarap hilahin ng itlog mo. Inis kong sabi dito. Himas ang kailangan ng itlog ko hindi hila. Tugon nito at tumawa ng malakas. Tarantado. Huminto kami sa isang malaking building, bumaba si Knight kaya bumaba na lang din ako. Hinagis niya yung susi sa isang lalaki tapos dinala ako papasok, hilig manghila, pitikin ko itlog nito eh. Pumasok kami sa elevator. Sayo itong building. Tanong ko at mayabang siyang tumango. Baka naman, taasan mo sahod ko. Magkano ba? Tanong nito, 10k, 20k, 50k. Pwede namang pakasalan mo ako para sayo na lahat ng pera ko. Doon na lang ako sa 50k. Inirapan ko siya. Masyado kang mabilis, ginawa mo nga agad ako nang walang ligawan tapos naman ngayon kasal. Uso purpose night. Madeline, propose yun hindi purpose. Bakit kasi magkatunog? Napaghahalata ang bobo tuloy ako. Ang kulit mo. Nang bumukas ang elevator ay sabay kaming lumabas. Good morning sir. Sinalubong kami ng isang babaeng mukhang seryoso sa buhay at buhat ang mundo. You have visitors inside. Kumunat lang ang noo ni Sir bago ako dinala papasok sa isang pinto. Bumungad sakin ang malawak na silid na may mga babaeng mukhang pokpok. Beer house ito. Tanong ko dito. Office ko ito. Sagot nito. Office. Bakit ang daming pokpok? Sinaman ko siya ng tingin. Gusto mo talagang maputol yang alaga mo. Wag. Sinapo nito ang alaga niya. Sila yung mga babaeng dating alam mo na. Knight, hindi mo na sinasagot tawag ko. Knight, bakit hindi ka na dumadalaw sa kondo ko? Knight, miss na namin yung threesome natin. Knight, sinuot ko favorite mong panty ko. I brought our favorite toys. Sinaman ko lalo ng tingin si Knight. Live in my office. Malamig na sabi ni Knight sa mga ito. Hindi ko na kayo kailangan. I have a girlfriend. Sino? Yan. Nandidiri akong tinuro ng isang babae. Tumama ba ang ulo mo sa kung saan? Don't you ever insult my girl. Sinaman ito ng tingin ni K8 kaya napaatras siya. Ang landi mo kasi. Kinurot ko siya sa tagiliran, iisa lang titi mo tapos ang daming pade ang tinitira mo. Umalis na kayo. Inis namang umalis ang mga babae, ang sama pa nga ng mga tingin sakin eh. Maghiwalay na nga tayo. Sabi ko dito at naupo sa lamesa niya. Sa tingin mo papayag ako. Lumapit ito sakin at tinukod ang magkabilang kamay sa lamesa. Walang maghihiwalay Maddie. Ayoko sa babero. Ikaw na lang ang babae ko. Putol nito sa sasabihin ko. Sorry for that, pangako hindi na ulit. Abay dapat lang, puputulan ko talaga yan Knight, sinasabi ko sayo. Opo, hinalikan ako nito sa labi, bago ako buhatin at iupo sa sofa. May pipirmahan lang ako saglit, tuturuan kita mamaya. Sabi nito. Tinanguan ko lang siya. Pumunta ito sa lamesa niya at may kung anong ginagawa. Maya-maya pa ay lumapit na siya sakin dala ang isang libro. Dahil matalino ka na sa Tagalog, English naman tayo. Sabi nito. Sige, kapag magtatanong ka ng pangalan ang sasabihin mo ay what is your name? What is your name? Panggagaya ko dito. Good job. Tinuruan niya lang ako ng tinuruan hanggang sa magtanghalian na. Mahirap pala ang English. Anong gusto mong lunch? Tanong nito. Pa-deliver na lang tayo o gusto mong kumain sa labas? Kahit ano.
Sagot ko lang habang nakatingin pa rin sa libro. Basta mabubusog ako. Ako ayaw mong kainin. Mabubusog ka din sakin. Tusukin kaya kita ng lapis. Natawa lang ito bago may tawagan sa cellphone niya. Nang matapos siya ay humiga siya sa sofa at ginawang unan ang mga hita ko. Ang ganda mo, sabi nito na ikinangiti ko. Parang tanga ito. Nangingiting inirapan ko siya. Maddie, akin ka lang ah. Huwag mo akong iiwan kahit na anong mangyari ah. Iiwan pa ba kita? Swerte ko na kaya. Guwapo ka, mabango, maputi, maganda ang lahi, mayaman, at malaki ang titi. Natawa ito. You love my titi that much ha? Yes. Sagot ko na lang. Sige nga hawakan mo. Mamaya. Nagulat ako nang bigla itong tumayo. Bakit? Tak ang tanong ko. I need to release. Sabi nito at pumasok sa isang itim na pinto. Tumayo naman ako at sinundan siya. Sinubukan kong buksan ang pinto pero nakalock. Hoy Knight. Kinatok ko yung pinto. Tanging sagot nito. Hoy, napapano ka? I'm finished. Hoy, gago nagsasalsal ka no. Sinipa ko yung pinto. Sira ulo ka. Kailangan kong gawin ito Maddie baka sa loob mo kita maputukan. Sige, enjoy ka lang dyan. Umupo na lang ulit ako sa sofa at nagbasa, maya-maya pa ay lumabas na si Knight. Hingal na hingal at pawis na pawis. Success. Nginisihan ko siya pero umirap lang siya. Salsal pa. Sa susunod hindi na maaari ang palad gagawin ko, itatali kita sa kama at doon puputukan. Sige itatali din kita sa kama at doon ko puputulan yang alaga mo. What you doing? Tanong ko kay K8 at mayabang nangumisi. You bitch. It's, what are you doing? Pagtatama nito sakin. Wag mo rin akong murahin. At least improve. Nakangiting sabi ko. Mura pala yun. Narinig ko lang yun eh. Hindi ka pa ba inaantok? Tanong nito. Uuwi na tayo kung gusto mo, bukas ko na ito tatapusin. Gabi na kasi at hanggang ngayon ay hindi pa siya tapos sa ginagawa niya, paano inuna pa akong landiin? Tapusin mo muna yan, sabi ko dito. Sige na, yakap. Binuka nito ang kamay niya. Kailangan ko ng energy. Mukha ba akong battery? Nilapitan ko siya at niyakap. Kaya mo yan Boss Knight, isipin mo na lang ako yang mga papel at nilalandi mo ako. Natawa lang ito bago humiwalay sa yakap. Ubusin mo na ice cream mo. Bumalik na lang ulit ako sa sofa na kinauupuan ko at nilantakan, yung ice cream na pinabili niya sa secretary niyang pasa ng mundo. Knight, may sama ba ng loob ang secretary mo? Tanong ko. Hindi ko din alam. Natatawang sagot nito. Galit sa lalaki ang isang yun. Tumango na lang ako. Galit pala siya sa lalaki, bakit pati sakin nakasimangot siya? Hampasin ko kaya siya ng sapatos sa ulo o kaya ipaamoy ko sa kanya ang panty ko? Halos 2 oras pa ang tinagal ni Knight hanggang sa matapos siya. Finally, umakbay ito sakin habang naglalakad kami patungong parking. Gusto mo munang kumain? Busog ako Boss Knight, tugon ko. Ikaw gusto mo ba? Mag-cup noodles na lang ako sa bahay. Sagot nito sumakay kami ng sasakyan niya. Boss Knight, sa tingin mo okay lang yung kapatid mong masama ang ugali? Tanong ko. Nag-aalala ka sa kanya? Hindi no. Umirap ako. Sama-sama ng ugali nun kaya. Ayos lang yun, wag kang mag-alala, tatawagan natin siya bukas. Sabi nito, gusto mo bisitahin natin siya? Wag na, ayokong makita ang pagmumuka niya. Natawa lang ito at ginulo ang buhok ko. Nang makarating sa kondo ay agad siyang nagpark, bumaba kami ng sasakyan at dir-diretsyong pumasok sa loob. Magbihis ka na, handa ko na yung kakainin mo. Sabi ko dito. Thank you. Nagtungo ako sa kusina at hinanda, ang kakainin niyang cup noodles. Nang matapos ako ay nagtungo ako sa kwarto ko at dumiretso sa CR. Hi, salamat nakaligaw din. Nagbabad lang ako konti bago umahan, nagbihis ako ng pantulog at lumabas. Nadatnan ko si Knight sa sala na kumakain habang nanunood. Gusto mo? Alok nito pero umiling ako. Tabi tayong matulog. Sige. Nang matapos siyang kumain ay pinatay niya ang TV tapos dumiretso na kami sa kwarto niya. Boss Knight, tulog lang ah. Kapag nagel ikot yang kamay mo, puputulan ko yan. Banta ko dito. Dalagang Pilipina ako kahit malandi ako. Behave lang ako. Sabi nito, hindi ako namimilit ng babae.
Hindi mo naman ako kasi kailangan pilitin. Matulog ka na, pinasasakit mo na naman puson ko. Natawa lang ako bago pumikit, dinama ko, ang matigas niyang katawan at malambot niyang mga braso na nakayakap sakin. Nang magising ako ay paanan ni Knight ang nasa mukha ko. Tumayo ako at nakita kong nakayakap siya sa paa ko. Yawa, paano ko napunta dito sa paanan? Umalis ako ng kama at nagtungo sa banyo niya, naghilamos ako tapos ay lumabas. Dumiretso ako sa CR at nagluto ng almusal namin. Good morning. Magandang umaga. Nakangiting bati ko kay Kay na walang suot pang itaas. Daming pandesal Gusto mong hawakan? Kainin ko pa yan Napailing lang ito bago umupo sa kaharap kong upuan. Pupunta akong mansion, wala sila mommy kaya magstay muna ako doon. Sabi nito. Sasama ka sakin. Sige, pero bawal nilang malaman relasyon natin Kumunot ang noo nito. Bakit? Kinakahiya mo ako. Tanga, baka isipin nila Neil Andy kita ganon. Basta, ayaw ko munang malaman nila. Mahirap na rin baka sabihin nila sa nanay mong bruha. Umirap lang ito at tahimik na kumain. Tusukin ko ng tinidor mata nito Galit ka? Tanong ko pero hindi niya ako pinansin. Parang tanga naman ito. Tumayo lang ito at dumiretso sa kwarto niya, sinundan ko naman siya. Ganon, hindi mo ako papansinin. Sige okay lang. Inirapan ko siya at nilayasan. Nagtungo ako sa kusina at niligpit ang pinagkainan niya. Tahimik lang kami at hindi nagpapansinan sa sasakyan, hanggang sa makarating sa mansion nila. Maddie, sinalubong agad ako ni Tia. Kamusta? Okay lang. Sagot ko. Akala ko hindi ko na makikita pagmumukha mo Siraulo ka talaga kahit kailan. Hinampas ako nito sa braso. Sir, maayos naman ho ba ito? Huwag mong kausapin yang pangit na yan. Masungit kong sabi. Panipi, hoy umayos ka nga, sabi sakin ni Tia. Doon tayo sa kusina, namiss kong maglinis ng mansion, dinala ko si Tia paalis kay Knight. Nasan mga panty ni Donya? Lalagyan ko ng sili nang makaganti ako. Manahimik ka nga, baka isumbong ka ng ibang katulong dito. Abay pakialam nila, sampulin ko pa mga puday nilang maangot Ang ingay mo kahit kailan, buti natagalan kang kasama ni Sir Knight. Napairap na lang ako nang marinig ang pangalan ng lalaking yun.